Hindi umano makikinabang ang mga Pilipino sa plano ng Amerika na magtayo ng ammunition manufacturing at storage hub sa Subic, Zambales. Sa halip na trabaho, gulo raw ang dala nito. Yan ang babala ng isang geopolitical analyst na naniniwalang mas makabubuting ituon ng gobyerno ang pansin sa mga proyektong pangkabuhayan. Narito ang ulat ni Almar Forzuelo. Ikinababahala ng ilang sektor ang planong pagtatayo ng Estados Unidos ng ammunition manufacturing at storage hub sa Subic Bay sa Zambales, isang hakbang na tinanggap naman ng Department of National Defense. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang nasabing proyekto ay nakikitang bahagi ng pagsusumikap ng bansa na magkaroon ng kakayahang lokal sa paggawa ng armas. Anya, maaari makinabang ang Pilipinas hindi lamang sa aspeto ng seguridad kundi pati na rin sa trabaho, kaalaman at teknolohiya. Ngunit sa panig ng geopolitical analyst na si Herman Camentong Chu Laurel, hindi ito simpleng usapin. Anya, may banta itong dala sa seguridad ng bansa, lalo na kung gagamitin ang Pilipinas bilang base ng dayuhang armas. So this is a real concern. Nakita naman po natin sa Qatar kung paano ang mga US bases doon ay binomba ng Iran matapos po ng atake naman ng Amerika sa Iran. And yan po ang nakikita nating parating na senaryo sa Pilipinas maybe 2-3 years from now. Paliwanag ni Camentong, posible umanong madamay ang Pilipinas kung muling magkaroon ng tensyon sa pagitan ng US at ibang bansa, gaya ng Iran dahil sa presensya ng armas sa ating teritoryo. Yan po ay unang-unang mag-alala tungkol dyan ay ang mga taga-Subic dahil po magiging target na naman sila ng mga maaaring darating na panahon na mag-retaliate ang mga kalaban ng Estados Unidos sa mga gagawin ng Estados Unidos dito sa region po natin. Tungkol naman sa sinasabing benepisyo ng proyekto sa ekonomiya at trabaho, malinaw ang sagot ng analyst. Hindi armas, bigas, hindi gulo, kundi trabaho. Anya, dapat ay mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mga proyektong tunay na makatutulong sa pangmatagalang pag-unlad ng bansa, gaya ng mga infrastrukturang magpapaangat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Yung mga proyekto ng Samar-Davao Bridge, for example, na pinapakansela na naman po ng ilang mga elemento sa gobyerno at sa mga civil society. So, yun ang talagang economic projects na maganda at permanente. Yung mga ammunition depot, anong gagawing trabaho niyan? Mga bodega boys lang at mga security guard. Yan lang po, mga ilan-ilan lang pong trabaho malilikha po niyan. Hindi lang ito ang proyektong mas dapat tutukan ayon sa kanya. Ang mga proyekto na kailangan natin yung joint venture sa oil and gas halimbawa between the Philippines and China. 60-40 na nga ang alok, 60% para sa Pilipinas kung anong mabubungkal na langis at gas po sa Recto Bank. Yan po ay daang bilyon na pwedeng kitain po ng Pilipinas. Yan po ang mga konkretong economic project. Sa huli, muling binalikan ni Camentong ang mga aral mula sa mga bansang nasangkot sa digmaan. Nakita na po natin ang disaster, ang calamity, ang disgrasya po nadadanas po ng Ukraine, ng Israel at Iran, ng Afghanistan noong mga nakaraang panahon, ng Libya, kung saan po nag-sponsor ng gera po ang Amerika. Wasak po ang lipunan na kanilang iniiwan po. Kaya po yan ay babala po sa ating mga Pilipino. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.